At napakabuti ng Panginoon. Yan nga yung ating pag-aaralan. Kung aking babalikan po ang aking buhay ay tunay na kahit ibang tao ay hindi ako gugustuhin na makasama. Pero salamat sa Diyos, siya ang nagbabago ng buhay, siya ang nagbabago ng kasaysayan ng ating buhay dahil lahat naman ay nakaplano na sa Kanya. Ano? So ngayong gabi ngayong hapon, tayo po ay mag-aaral ng The Father's Goodness. Ano po? At isa sa masarap pag-aralan ay yung kabutihan ng Panginoon na ginawa po sa ating mga buhay. Lalo na po tayong mananampalataya. Actually po kung meron pong dapat magpasalamat na lubos sa Panginoon ay tayo po yung naligtas. Dahil higit na tayo po'y binayayaan ng Panginoon ng mga bagay na hindi naman talaga tunay na nalalasap ng mga hindi ligtas. Ano po? Kaya salamat po sa Diyos na tayo po ay naligtas. Ano po? Ngayong hapon po ay tayo po yung magsitayo na at tayo po ay mag-aaral ng atin pag-aaralan ngayong hapong ito. The Father's Goodness. Ano po? At ang ating pong pag-aaral ay topical at yan po ay sa kadahilan ng ang verse po ay limitado. Yung ibig ko pong sabihin ay yung makakakuha pa ho tayo ng mga supporting verses sa iba. Ano po? Okay, so buksan muna po natin sa Psalms 25 verse 8. Psalms 25 verse 8. Ang sabi po diyan, inyo pong subaybay na lamang, akin pong babasahin. Pagkatapos po niyan, talon po tayo sa Matthew chapter 5 verse 45. Ang sabi po ng talata, good and upright is the Lord. Therefore, will He teach sinners in the way. Yan po yung sabi. Nandun po yung atin pong pinakang pag-aaralan. Good and upright is the Lord. Ang tinutukoy po diyan ay ang Diyos, ang God the Father. Talon po tayo sa Matthew chapter 5 verse 45. Matthew chapter 5 verse 45. Ang sabi po ng talata, that ye may be the children of your Father which is in heaven. For He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Tayo muna po yung mag-pray. Panginoon Diyos, salamat po sa inyo pong biyaya sa aming mga buhay. Salamat po sa inyo pong kabutihan na amin pong nalalasap, lalo na pong kami mga ligtas, Panginoon. Noon nga po kaming hindi pa mananampalataya, ay kayo po ay nagbibiyaya na ng higit sa sobra, Panginoon, sa amin. Ay lalo na po ngayon kami naligtas, Panginoon. Kaya naway makita niyo po sa amin yung kasinseruhan ng pagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Naway makita niyo po sa amin yung puso na laging kayo po ang pinapasalamatan, wala na pong iba. Pagpalaan niyo po nawa ang aming pong pag-aaralan. Akin pong dalangin, Panginoon Diyos, sa inyo pong mayamang pagkilos, sa amin pong kalagitnaan, upang ang inyo pong mayamang biyaya ay sumagana at mangusap sa puso ng bawat makikinig na inyo pong salita. Pagpalaan niyo po nawa kami at patawad din po sa karamihan naming mga shortcomings sa inyo pong harapan, Panginoon. Batid niyo po ang aming mga buhay. Walang lingid sa inyo, lahat ay hayag. Pero salamat sa Panginoong Hesukristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo na siya po ang naging katwiran namin sa inyo pong harapan, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa ang pangaral ito, ang inyo pong abang lingkod, ay inyo pong gamiting kasangkapan upang ang inyo pong mga anak ay mabiyayaan ng mga katotohanan na mahahayag ngayong hapong ito. Salamat po, O Diyos. Pinupuri po namin kita pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, pwede na pong magsiupo. Ngayong hapon, salamat po sa Panginoon nga palagi na
Ako po ay makakapangaral muli sa inyong harapan. Ngayon, ang ating pong pag-aaralan ay the Father's goodness. Ano po? Goodness means the quality of being moral, good, or virtuous. Actually po, ito yung mababang pagtingin sa dictionary. Pero kung inyo pong susumahin ang Biblia, sabi po ng Bible, walang mabuti kundi ang Diyos. Yeah. Ang tunay po talagang mabuti ay walang iba kundi ang Diyos. Ang sabi po ng Matthew chapter 5, ang sabi po dito ng ating pong binuksang talata, Matthew chapter 5 verse 45, ang sabi po dito ng talata, ay, hindi po pala ito. Ang sabi po ng talata, sa talata niyon, bakit niyo ako tinatawag na mabuti? Yun po yung idea. Walang mabuti kundi ang Diyos. Yun po yung sinabi ng Panginoong Hesus sa mga kausap niya. Mabuting guro. Sabi ng talata, ang idea nun, mabuting guro. Sabi ng Panginoon, bakit niyo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Yun po yung idea ng aking pong ibig sabihin na ang Diyos talaga ang pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan. Ang tao maaaring maging mabuti pag ikaw ay nagawa ng maayos. Mabuti. Pero talagang kung inyong susumahin, ang tao sa kaibuturan ng kanyang puso, sabi ng Bible, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya po ang pinanggagalingan talaga ng kabutihan ay walang iba kundi ang Diyos. Siya ang source ng kabutihan. Siya ang pinanggagalingan, siya mismo. Siya mismo. Ngayon po, pasok po tayo sa God's goodness defined. The Bible defines God's goodness in two ways. By His character and by His action. Tingnan po muna natin yung kanyang character. Ang sabi po ng talata, Psalms 119 verse 68. Ang sabi po diyan ng talata, ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti, ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Yan po yung sinabi ng talata. Ikaw, ang tinutukoy po diyan ay ang Diyos. Siya lamang ang mabuti. Wala nang iba. Ang sabi ng psalmist? Ikaw ay mabuti. The Lord God, the Father. Pagdating po ito nga po yung sinabi ko, sa Mark chapter 10, verse 18, ang sabi po ng talata, at sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa. Take note, one. Walang mabuti kundi isa, lamang ang Diyos. So yun po nilinaw na the Bible defines God's goodness in two ways. Una, by His character. Ang character talaga ng Diyos, He is good. Wala talagang ibang mabuti, kundi ang Diyos lamang. Walang iba, hindi ka na makakakita dito sa universe na mabuti labas sa Kanya. At yan po ay sinabi na ng Biblia, by His character. Kaya nga siya po ay walang kasalanan eh. Dahil tayo bilang tao, subject sa atin, tayo ay pansamantala lang mabuti. Pagka ang tao ay kita mo na pag hindi mo alam hindi mo kilala yung isang tao, katulad tayo dito, parang kaabubuti natin. Pero pag dumating sa punto na kahit tayo nagkasama-sama na, lumalabas na yung ating hindi magandang pagkatao. Pero ang Diyos, kung iyong makakasama siya, halimbawa ngayon, hanggang sa walang hanggan, hindi siya nagbabago. Because God is immutable God. Pag sinabing immutable God, ang Diyos ay walang pagbabago. Hindi siya subject ng pagbabago. Tayo po ay subject ng pagbabago. Ngayon, dati, kayo. Dati ako'y bata pa, ngayon binata na. Ang titurani noon, bata pa, ngayon matanda na. Dati pasas, dati ubas, ngayon ay pasas. Pero ang Diyos, kaya siya ay tinawag na mabuti dahil mula noon hanggang sa hinahar, hanggang sa katapusan ng ating mundo, hindi siya nagbabago sa kanyang karakter.
Ay tayo mabuti lang tayo pagka, katuno natin. Diga? Pero pag hindi na ho natin katuno, yung isang tao, ayan, nalabas na ang ating mga ginger yung ating old nature, lumalabas na, nalabas na yung ating pangil. Ganon tayo, bilang isang tao. Kaya sinabi ng Panginoon sa Mark chapter 10, balik po tayo, kaya sinabi po ng Panginoon sa Mark chapter 10 verse 18, ang sabi po diyan, sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa, lamang ang Diyos. Kaya dapat ho nating maunawaan, by His character, ang Diyos talaga ay hindi nagbabago sa kanyang kabutihan. Mula noon hanggang sa hinaharap. Kaya mapalad po tayo, lalo na tayo pong mga ligtas. Ang pabor po ng Diyos ay nasa sa atin. Kung ang Diyos po hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon, ay pasalamat po tayo. Kung ang Diyos po ay tunuhin, ay naku po, ay maraming mananampalataya pa-impyerno. Bakit? Ay hindi naman lahat ng mananampalataya ay perfect Perfect ho ba tayo? Sabi nga ng Bible, hindi. Tayo unto perfection. Kung tayo mag-glorify na dahil tayo mayroon pang old nature. Tayo nakakagawa pa ng hindi maganda sa harapan ng Diyos. But because of the Lord Jesus Christ who died on the cross, siya'y namatay. Ang sabi ng Hebrew chapter 10 verse 10, sa kaloobang yaon, tayo pinapaging banal ng paghandog ng katawan ni Kristo, ito'y minsan at magpakailanman. Kaya salamat po sa Diyos, sa kanyang walang hanggang kabutihan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak si Jesus, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, naghirap siya doon, siya'y sinuntok, kinurunahan ng tinik, lahat ng kasamaan na magagawa ng tao ay ginawa na sa kanya. Pero kaya salamat sa Panginoong Jesus na tayo ay meron ngayong kapayapaan sa Diyos because of the Lord Jesus Christ. At isa sa kabutihan ng Diyos yon. Kaya sabi ng Panginoon, walang mabuti. Isa lamang ang mabuti. Ang Diyos. Kaya maunawaan po naman natin, the Bible's define the goodness in two ways. Una, by His character. Sa atin, walang mabuti. Sabi nga ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Tayo'y makasalanan. Sabi ko nga, hanggat katuno mo ang tao, mabuti ka sa kanya. Pero hanggat hindi ka na katuno, nag-iiba ng iyong asal sa kanya. Diga? Tayo po'y ganyan bilang isang tao. Bakit? Dahil tayo'y finite. Tayo po ay subject ng, kumbagay, pagbabago. Ang Diyos lang naman ang hindi nagbabago. Pero salamat, kahit tayo paganyan-ganyan, pagarni-garne, ay ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pangako sa atin. Na simula nung ang Panginoong Hesus ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, simula nung tayo nagsisinampalataya sa Kanya, bagaman tayo ligtas na, tayo nagkakasala pa rin, pero salamat, ang Diyos sa Kanyang pangako, hindi nagbabago. Kaya napakabuti ng Panginoon. By His character, ang Diyos ay napakabuti. Mula noon hanggang ngayon, ngayon? Hindi nagbabago ang Diyos. Pandalawa, yung by His action. By His action. Paano mo makikilala ang tunay na ugali ng isang tao? By His action. Diba? Diba? Makikilala mo talaga ang isang tao by His action. Sa kanyang mga ginagawa. Ano pa? Ang sabi diyan, the Bible is replete with description that point to His kindness. Bakit ang Diyos ay mabuti? Tingnan nyo, napakahirap gawa ng kindness ang kaaway mo. Yung kabutihan, gagawan mo ng kabutihan ng kaaway mo. Kaya nga, laging ipinaunawa sa atin ng Panginoon na ibigin mo ang iyong kaaway na gaya ng iyong sarili. Hindi yun basta yung sinabi ng Panginoon. Napakalalim na katotohanan po na yun. Dahil ultimong tayo, miski mananampalataya, tayo nagagalit. Ay lalo na po yung unbeliever na nagalit sa iyo at kinagalitan mo, lalong mas mabigat yun. Kaya sabi ng Panginoon, by
makikilala natin talaga yung kabutihan ng Panginoon by His action. Oh, sa pamamagitan ng kanyang kabutihan by His kindness. Sabi nga ng talata, sabi ng Isaiah, pakibuklat nga po sa Isaiah chapter 54 verse 8, sa kaunting pag-iinit ay ikinubli ko ang aking mukha sa iyo sa isang sandali. Ngunit kinaawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang loob, sabi ng Panginoon, na iyong manunubos. Bagaman yan subject sa Israel, pero bulayin natin po yan sa atin bilang tayo yung mga mananampalataya. Sa kaunting pag-iinit ay ikinubli ko ang aking mukha sa iyo sa isang sandali. Ngunit kinaawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang loob. Salamat po sa Panginoon. Dahil kung ang kanyang standard ay yung 10 utos, ay wala akong papasa sa atin. Inaaral po natin yung Romans, yung Book of Roma, sa kautusan. Kaya tayo ay nakasumpong ng kasalanan dahil ng kautusan. Ay meron ho ba? Ang standard po ng Diyos ay yung kautusan para tayo maging perfect. Meron ho bang nakagawa? Wala. Pero salamat sa Panginoon, napakabuti niya. Sa kaunting pag-iinit ay ikinubli ko ang aking mukha sa iyo sa isang sandali. Ngunit kinaawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang loob sa sabi ng Panginoon na iyong manunubos. Kabuti po ng Panginoon. No? Kaya ako po'y natutuwa at ako po ay sa biyaya ng Panginoon ay nakakapagpatuloy. Minsan binubulay ko na lang yung ginawa ng Panginoon Diyos sa aking buhay. Nung ako po ay makasalanan, nung ako po ay, diyan, alam niyo naman yung lugar ng siko. Alam niyo naman yung lugar na yun. Pero salamat, ako'y dinampot ng Panginoon sa dinami-dami ng tao na makasalanan. Ako pa yung nanunungayaw, isa sa nanunungayaw sa Panginoon na dahil nung kami hindi ho nakakaalam, kami naman ho ay mahirap lang dati. Pero salamat sa Panginoong Diyos, ako po ay naligtas. Ano? Yung walang isang kahig, walang tuka. No? Kayo po ba'y nakaranas na noon? Talaga namang sabi ko nga sa aking sarili, sa dinami, pambihirang Diyos ito, sa dinami-dami ng pamilya, ako pa nilagay din sa mahirap eh. Dahil ako'y nagsiselos, ako'y naiinggit doon sa mga mayayaman, daming kinakain. Dahil ako'y nanonood ng TV sa kanila, wala man TV sa amin. Nanonood ako ng TV, pagkakain, lalayas na ako. Bakit? Nakakahiya naman nakatanghur ka doon, nakain na sila. Tapos pag uwi mo sa bahay, wala mang makain. Hindi ka, sinong hindi makakapagreklamo? Pag ikipapasok, walang baon. Magsusugal pa, wala nang pera, magsusugal pa. Tapos pag ubos ng pera, sasakay ng jeep. 1, 2, 3. Kaya, napakabuti po ng Diyos sa aking buhay. Sabi ko nga, salamat sa Panginoon. Sana, sabi ko nga palagi, ang Panginoon, hawakan niyo po ako hanggang sa inyong pagbabalik. Hanggang sa kayo'y bumalik. Kung hindi man mag-rapture, kung hindi pa nag-rapture at ako'y kukunin ninyo, hawakan ninyo ako na ako'y naglilingkod sa inyo. Bakit? Wala naman tayong may babalik sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod. Lahat ay Kanya eh. Ay di yung tayo ay makapagpatuloy na lamang sa biyaya ng Diyos. Wala namang malakas sa atin. Yung tayo makapagpatuloy na lamang sa biyaya ng Diyos, tayo po'y magpatuloy. Dahil kung ating pong titingnan yung kabutihan ng Panginoon, ultimong sa isang patak na tubig, hindi ho tayo karapat-dapat. Bakit ko ho nasabi? Dahil yung mayaman na nasa impyerno, nahingi miski isang patak na tubig, hindi pinagbigyan ng Panginoon. Pero salamat tayo. Sagana pa. Hindi naman nagugutom eh. Kaya, mas lalo po tayong maglingkod sa Panginoon at magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. By His action. His kindness. Napakabuti po ng Diyos. Ang hirap pagpalain, ang hirap bigyan ng biyaya, yung kaaway mo. Napakahirap na yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, ibigin mong iyong kaaway na gaya ng iyong sarili. Hindi man basta sinabi yun. Ultimo nga tayong mga mananampalataya, tayo ay meron pang kagalit. Opo. At hindi ho ako exempted doon.
Pero salamat, may Holy Spirit po tayo. Kaya po natin yung paglabanan dahil ng banal na Espiritu na tumatahan sa ating buhay. Ano po? Kaya po ang Diyos ay napakabuti. Ano ga tayo sa harapan niya? Kaaway. No? Kaaway tayo. Kundi, sabi nga ng talata, sabi po ng Romans chapter 1 verse 18, sapagkat ang galit ng Diyos ay nahahayag. Pag galit ng isang tao sa iyo, siyempre, hindi kanya kabati. Kaaway ka niya. Sapagkat ang galit ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sino kang taong banal? Meron ho bang taong banal? Pero salamat, sa kabila ng tayo hindi pa noon ligtas, pinagpapala pa rin tayo ng Panginoon. Opo, buhay pa kayo hanggang ngayon. Di noong hindi pa kayo ligtas, pinagpapala pa rin kayo ng Panginoon. Kaya dapat tayong naligtas ay tayo po dapat ay magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Wala hong malakas sa atin. Pero sa biyaya po ng Diyos tayo po makakapagpatuloy. Ano po? So by His kindness, ano po? Ang Diyos talaga po yung napakabuti. Next na talata, ang sabi po din ng talata, verse 10 po, verse 10. Sapagkat ang mga bundok ay mga papalis at ang mga burol ay mga mapapalipat, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo. O ang akin mang tipan ng kapayapaan ay aalis, sabi ng Panginoon, na naaawa sa iyo. Tingnan niyo yan. Gaano katibay ang bundok? Di paubos ng bundok. Hinakware. Sabi, sapagkat ang mga bundok ay mga papalis. Bago yun mapalis, papatay na. Papalis. Ano pang sabi? At ang mga burol ay mga papalipat. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hiwalay sa iyo. O ang akin mang tipan ng kapayapaan ay maaalis, sabi ng Panginoon na naaawa sa iyo. Salamat, ang Panginoon ay mayroong tipan sa atin dahil ng Panginoong Hesukristo. Ano? Wala nang hatol ang sino mang na kay Kristo. Wala na. Kaya, ano pa ang dahilan para tayo ay lumayo sa Panginoon? Ano nga tayo ay unbeliever? Ang diablo ang gumagamit sa atin ay tayo tuloy sa kasalanan. Na tayo na may napapahamak. Ay what more pa dapat ngayong tayo mananampalataya na tayo'y napabuti, dapat tayo magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Ano? Wala akong malakas. Ang Diyos ang malakas. Kaya tingnan mo lagi ang kanyang biyaya sa inyo. Ano? Kaya ang sabi ng talata, ang sabi, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo. Salamat sa Panginoon. Mula pala nung ako'y hindi pa nag-aasawa ang aking ama't ina. Mula pa kay Adan at Eva hanggang sa magkatagpo ang aking ama't ina hanggang sa ako'y ianak. Ang pag-ibig na pala ng Diyos ay hindi hihiwalay sa iyo, sa akin. Bakit? Ayun kung kayo naniniwala sa doctrine of election, ay doon yung papatak. Bilang ikinaligtas ngayon, at applicable po sa atin, doon nga sa unbeliever, pwede rin niyang i-apply. Bakit? Dahil ang katapatan ng Panginoon ay nasa sa kanila din, bagaman sila hindi ligtas. Pero salamat, lalo na po sa atin. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hiwalay sa iyo. O ang akin mang tipan ng kapayapaan ay maaalis, sabi ng Panginoon, na naaawa sa iyo. Salamat po. Napakabuti ng Panginoon na ako bilang makasalanan, bilang nanunungayaw sa Kanya, lapastangan sa Kanya, hindi pinararangalan ang Kanyang dakilang pangalan, pero salamat, nakakilala sa Kanya at ginawa pa niyang anak at magmamana ng Kanyang kaharian. So yun po yung napakasarap na isipin. Na tayo po bilang isang taong makasalanan, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Sabi nga ng talata, ang kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo. O ang akin mang tipan ng kapayapaan ay maaalis, sabi ng Panginoon na naaawa sa iyo. His kindness, pandalwa, His mercy.
by His action, makikita natin by His kindness and by His mercy. Ano yan? Napakarami po na yung talatang yan. Psalms 23 verse 6. Pakibuklat po natin. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. So yung awa ng Diyos diyan ay makikita natin. Si David po ang nagsulat niyan. Sabi po ng Psalmist, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng kaarawan ng aking buhay. Ano? Si David po'y ligtas at ganun din po tayo. Ano? Next the verse, ang sabi po ng Psalms, 1 Chronicles chapter 10, verse 34. 16 ba yan? Nga. Yan. Mali pala ang sulat. Sabi po ng talata, O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Tingnan niyo po yan. Sabi ng talata, His mercy, ang sabi po ng talata, is everlasting. Ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Ano? Napakabuti ng Panginoon. Kaya ang Diyos talaga ang sandigan ng kabutihan. Ang Diyos ang pundasyon ng kabutihan, hindi ang tao. No? Sabi ko nga po lagi, ang tao ay mabuti lang pag may nahuhuta sa iyo, pag may napapakinabangan sa iyo, o pag magka-close kayo, o pagka ikaw'y mayaman, pwede, mabuti sa iyo. Pero pag ikaw ay wala na, hindi ka na kailangan, tsapwerahin ka na yan. Ano? Pero ang Diyos, sa kabila ng tayo makasalanan, ano? Tayo ay inalis sa lusak ng kasalanan. Tayo inalis sa pagkaalipin sa kasalanan. At tayo ginawang tagapagmana ng kanyang kaharian. At ang sabi niya, O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. No? So, salamat sa Panginoon sa biyaya na ang kanyang kaawaan, His mercy is everlasting. Next na talata, 2 Chronicles chapter 5 verse 13. Ganyan ba kahaba yan? Ang haba pa na dyan, di mabasa. Wait lang, bubuklatin ko ang aking Bible. Ang sabi po ng 2 Chronicles chapter 5 verse 13, ito sabi, mahaba nga pala. Nangyari nga nang ang mga nangagpapakakak at mga nag-awit ay nangagkakatugma upang magpatugtog ng isang tunog na maririnig sa... Nasaan na yun? Wait lang, hanapin ko. Tunog na maririnig sa pagdalangin at pagpapasalamat sa Panginoon at ang kanilang itaas ang kanilang tinig na katugma ng kanilang pakakak at mga simbalo at mga panugtog ng tugtugin at nagsipuri sa Panginoon na magsipagsabi sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman na nang magkagayoy ang bahay ay napuno ng ulap, sa makatuwid bagay ang bahay ng Panginoon. So ang idea po, ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. So yun po hindi nagbabago. Ano? Ang awa ng Panginoon ay hindi nagbabago. Ano? Katulad ng kanyang katangian. Ano? His attribute is hindi po nagbabago. Hindi po siya subject sa panghihina, hindi po siya subject ng moody, hindi po siya subject ng kung anong kasiraan, kundi ang Diyos ay hindi nagbabago. He is immutable one. Ano po? So His kindness, His mercy, ang sabi pa ng talata, 7 verse 3, 2 Chronicles.
7 verse 3. Ang sabi pa dyan ng talata. At ang lahat ng mga anak ni Israel ay nagsitingin nang ang apoy ay lumagpak at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa bahay at sila'y nagpatirapa sa lupa sa pabimento at nagsisamba at nagpasalamat sa Panginoon na nagsisipagsabi sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailan man. So, yun ang Panginoon. Mula nung Old Testament, tinutukoy na talaga na ang Panginoon, ang kanyang kaawaan ay magpakailanman hanggang sa darating. His mercy is everlasting. Hindi po yan nagbabago. Kaya kung ang tingin mo sa Panginoon ay parang malayo sa iyong Panginoon, hindi po yung nagbabago ang Panginoon. Ikaw lang ang malayo dahil ng iyong kasalanan ginagawa. Dahil ang sabi ng Isaiah 59 verse 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong kasamaan, hindi naman ang Diyos ang lumayo. Kaya tayo nahiwalay sa Diyos dahil lang ating kasamaan. Kundi pinapaghiwalay ng inyong kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Dahil hindi pwede pong magsama ang kasalanan at ang kabanalan. Ano? Kaya siguro nararamdaman mo, parang ang Diyos ay malayo sa akin, parang hindi na ako, parang ang awa ng Diyos, paano ngayon nabubuhay ka sa kasalanan? Hindi naman ang Diyos konsentidor No? Hindi man ang Diyos konsentidor na Diyos. Hindi porke ikay anak na niya, ay kahit ikay mabuhay na sa kasalanan, hindi ko ganun ang Diyos. Hindi man Diyos, ang Diyos naman hindi uto-uto. Pag ikay nabubuhay talaga sa kasalanan, ay tagupak ang maaabutan mo sa Diyos, makukutkot mo sa Diyos. Pero kung ikay nabubuhay sa katwiran, sa kabanalan, sa pagsunod sa Diyos, mararamdaman mo talaga ang presensya ng Diyos. Na kahit na ikaw ay may persecution, kahit na ikaw ay may problema sa buhay, alam niyo po, kung ako po ang tatanungin sa aking buhay, hindi ang dahilan ay yung problema, yung persecution. Ang dahilan talaga, kaya ang Kristiyano ay lumalayo sa Panginoon dahil ng kasalanan. Yung hindi ayos na puso sa harapan ng Diyos. Yun ang dahilan. Pero kung tayo po yung nabubuhay sa kabanalan, si Apostol Pablo, kaya nga nasulat ang Acts chapter 20, verse 24, but none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received to the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Ba't niya yun nasabi? Samantalang sa previous verses, babasahin ninyo, may persecution nakabang sa kanya. May problemang nakabang sa kanya. Ba't niya nasabi, but none of these things move me? Dahil po siya'y matibay sa biyaya ng Diyos sa Panginoon. Nakikita niya lagi yung awa at biyaya lamang ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng 1 Corinthians na dinevotion ko kanina sa YS, ang sabi nga ng talata, 2 Corinthians chapter 4, ang sabi po dito ng talata, ayon sa aming, ang sabi po ng talata, kaya nga, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. Ba't yung nasabi ni Apostol Pablo yan? Ay may persecution. Ang daming nararanasang haplit, bato. Sa pag-aaral nga po ng mga theologian, halos umulwa na ang mata ni Pablo dahil siya pinagbabato. Iniwan siyang akalay patay na, kaya siya iniwan na. Pero salamat, siya'y buhay pa at nangaral pa at nakarating pa sa atin ng ebanghelyo. Kaya hindi problema yung ikaw ay may problema sa buhay, ikaw ay mayroong, hindi yan ang problema. Ang problema, malayo na ang puso mo sa Kanya. Kaya tayo po yung magpatuloy sa biyaya ng Panginoon. Tayo po ay magsumikap sa paglilingkod sa Panginoon. Wala akong malakas sa atin. Miski itong inyong abang lingkod, ito po yung mahina. Umaasa lamang po ako sa biyaya ng Panginoon. No? Kaya tayo po ay magpatuloy sa biyaya po ng Diyos. Ano pang sabi? Sa verse 6, ang sabi po ng talata, at ang mga saserdote ay nagsitayo ayon sa kanilang mga katungkulan. Gayon din ang mga Levita na may mga panugtog ng tugtugin ng Panginoon na ginagawa ni David na hari na pinagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman
nang si David ay dumalangin sa pamamagitan ng kanilang pangasiwa at ang mga saserdote ay nangagpatugtog ng mga pakakak sa harap nila at ng buong Israel ay tumayo. So makikita po natin diyan yung ang kaniyang kaawaan ay magpakailanman. His mercy is everlasting. No? Kaya ang Diyos napakabuti. The Father's goodness, una, hindi ito katulad ng kabutihan ng tao na ating nakikita. Ang kabutihan ng Panginoon ay nakaugnay sa kanyang katangian. He is immutable God. Kaya hindi yun magbabago. His character, by His character, at pandalawa, by His action. Ano? Tayo, gagawa lang sa isang tao ng kabutihan. Pag tayo ginawa ng kabutihan, kaya ngayon lagi sinasabi ni pastor, nung binigyan ano po yung pastor binigyan nyo sa kapitbahay? Yung pata, ay sinuklian si pastor ng kalabasa. Tayo naman, nakaranas din naman kayo ng ganyan. Binigyan nyo ang kapitbahay, binibigyan din kayo. So, yun ang tao. Pero pag ikaw ay ginawa ng masama, ano igaganti mo? Kabutihan pa ba? Masama din. Yan ang tao. Ano? Pero ang Diyos, sa kabila ng tayong makasalanan, sabi nga ng talata, siya ay nagpapaulan sa mabuti at sa walang pinipili ang Panginoon, pero may special na pagpapala ang Panginoon. Mamaya, di-discuss po natin yan. Ano? By His, ang sabi diyan, kindness, pandalawa, His mercy, pantatlo, His steadfast love. Yun yung matindi. Sabi nga ng talata, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Ang sabi ng talata po, sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tingnan niyo po ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Ang Diyos, bagaman may apply ang pag-ibig ng Diyos doon sa mga nagsisampalataya, pero yun ay malinaw na pangangaral na kung ikaw ay magsisisit mananampalataya sa Kanya, may apply ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa iyo. Bagaman yung applicable ng pag-ibig ng Diyos na yan ay doon sa mga nagsisampalataya na, pero yun ay panawagan ng Diyos na kung sino man ang sa Kanya'y sumampalataya ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat po, tayo po yung magpasalamat. Applicable na ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung Kanyang steadfast love, yung Kanyang hindi nagbabagong pag-ibig, applicable na yun sa atin. Ano? Pero ang tao, pag umibig, ano? Kaya nga ang binatat dalagay namimili eh. Ano? Ano? Bakit? Dahil kumbagay, yung kanyang pag-ibig ay nakadepende kung ano yung kanyang nakikita. Di ba? Pero ang Diyos, sino ba tayo sa harapan niya? Sabi ng Genesis chapter 6 verse 5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Yan ang inibig ng Panginoon. Tayo ang inibig ng Panginoon. Yang makasalanang taong yan ang inibig ng Panginoon. Pero salamat sa Diyos, siya ay nag-provide ng kanyang bugtong na anak na kung tayo magsisisit mananampalataya sa kanyang bugtong na anak, may i-apply niya yung kanyang pag-ibig na walang hanggan sa atin. Kaya nga po tayo ay meron ng walang hanggang buhay eh. Dahil lang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na kanyang iniibig sa atin. Bagaman tayo hindi kaibig-ibig, pero salamat sa Diyos, tayo inibig niya because of His only begotten Son. Napakabuti ng Diyos. Ano? Tayo, iibigin kita. Ano? Hanggat ganyan ka. Ano? Limitado ang ating pag-ibig. Ano? Sa mag-asawa, dati tamis na tamis, pero ano na? Maasim na daw, sabi ng Tito Sonia. Ano? Maasim na. Ano? Magagaamoy suka na. Again. Pero salamat ang Panginoon, kahit tayo ay nakakagawa ng kasalanan because of His only begotten Son,
who died on the cross of Calvary, meron tayong pag-ibig na walang hanggan na nanggagaling sa Diyos. Ano? His steadfast love. Ano? Yun yung tinatawag na agape. Ano? Supreme love, walang hanggan, walang katulad yun. Ano? Iibigin mo yung kaaway mo. Iibigin mo yung gumawa sa iyo ng katarantaduhan. Iibigin mo yung gumawa sa iyo ng kalapastanganan. Iibigin mo yun. Sabi nga ng talata, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasama ng tao sa lupa at ang buong haka ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Ang sabi pa ng Job chapter 21 verse 14 and 15, at sinabi nila sa Diyos, mismong direct, rebellious nation po ito eh. Ang sabi po ng talata, at sinabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin, sapagkat hindi namin ninanasa ang pagkaalam ng iyong mga lakad. Ano ang makapangyarihan sa lahat na siya'y paglingkuran namin? At anong pakinabang magkakaroon kami kung kami magsisidalangin sa Kanya? Yan po yung tao. Yan po yung inibig ng Diyos. Kaya salamat po. Bagaman ako'y pag-garni-garni, ako po'y sa biyaya ng Panginoon ay nagpapatuloy sa paglilingkod. Kaya i-treasure po natin yung ginawang kaligtasan ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo inibig ng Diyos. Kaya applicable ngayon yung kanyang walang hanggang pag-ibig, yung kanyang steadfast love sa atin dahil ng Panginoong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. At ngayon kayo ligtas na, ay magpatuloy po tayo sa Panginoon. Malapit na po siyang bumalik. No? At kailangan, at tayo po magsumikap. Wala akong malakas sa atin. Lahat ho tayo mahina. Pero salamat, ang Diyos ay nananatiling tapat. At pang-under po nun, by His action, under po nun yung His generosity. Aha. Binubulay ko po ang Panginoon nung ako po hindi pa humananampalataya. Hindi ko na itong babasahin yung verse. Ang dami yung verse na yan eh. Nung ako hindi pa humananampalataya, kahit po ako yung hindi pa ngayon ako nasa katinuanan ng pag-iisip. Dahil nung ako hindi pa humananampalataya, laging himutok sa Diyos ang aking pag-iisip eh. Ngayon, binabalikan ko po yung nung ako hindi pa humananampalataya, ako'y Kristiyano na ngayon, ang Diyos pa rin, napakabuti pa rin sa akin. Dahil kung ako'y pinatay na ng Panginoon na hindi pa ako nakakakilala sa Kanya, ay wala ako ngayon dito. Kaya salamat sa Panginoon, sinusunsun ko po, binabalikan ko yung ako hindi pa humananampalataya. Ang Diyos pala, kahit ako'y hindi pa mananampalataya, kahit ako'y nanunungayaw sa Kanya, binubuhay pa rin nila. Yung generosity niya, yung ikay buhay pa rin hanggang ngayon. Yun ay yung Kanyang generosity. Yung Kanyang, walang, sabi nga ng Matthew chapter 5, papakibuklat nga po uli. At makikita ho natin diyan, ang sabi po ng Bible, nasa na? Matthew chapter 5, verse 45. Ang sabi po ng talata, yan, upang kayo'y maging mga anak. Tama ba yan? Hindi pala. Mark chapter 10. Ito pala yung talata. Verse 18. Yan po. At sinabi sa kanya ni Jesus, hindi yan. Yung ang Panginoon ay nagpapaulan sa mabuti at masama. 45 yan. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit sapagkat ipinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. So diyan pa lang makikita na yung katapatan ng Panginoon eh. Yung ikaw ay nagigising pa sa umaga, na walang sakit, na walang nararamdaman. Alaala ko po ako kasi tanghali nung gumising sa siko, dahil kami tutulog ay 2:00 na ng madaling araw, nakatambay pa rin doon sa nagpapahabol sa Barangay Tanod. Alam ni Brother Romel yan, nagpapahabol kami sa Barangay Tanod kasama yung kapatid ni Romel na panganay. Nagpapahabol kami. So, ang akin pong alarm clock ay pagka nagmumurahan na yung aming kapitbahay. Nagmumurahan na ho yun. Ibig sabihin ko po, ang sabi po, pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masama at sa mabuti. Ibig sabihin, merong mga tao na binubuhay pa rin ng Panginoon and yet, ang lumalabas pa rin sa kanilang bibig ay panunungayaw sa Diyos.
Pero salamat tayo. Ako bilang mananampalataya ng Diyos, salamat at binubuhay pa rin niya ako. At ang laking papasalamat ko talaga sa Panginoon dahil ang Panginoon ay nananatiling tapat sa akin. Yung kanyang kindness, yung kanyang mercy, yung kanyang steadfast love, and His generosity. Yung ang Diyos ay mapagbigay. Ano? Ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang pagbibigay. Kaya kung meron ditong hahamon sa Diyos ng pagbibigay, ay huwag na kayong lumaban. Ano? Dahil ang Diyos ang sandigan ng pagbibigay din. Ano? Biruin mo yan. Wala naman tayong atin eh. Sabi nga, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong naririto. Ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Ayan ang iyo. Yabang. Yabang ho ang akin. Yabang. Yabang, hindi naman yung galing sa Diyos eh. Sa akin po yun, galing. Ano? Kaya tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Ano? By His character and by His action, nakita po natin, kindness, mercy, His steadfast love, and His generosity. Yan po yung pinapakita, or the Bible defines God's goodness in two ways, by His character and by His action. Number 2, how God reveals His goodness. No? How God reveals His goodness. Ang sabi po diyan, let me give you 3 specific channel God uses to broadcast His goodness to us. Hayaan ipakita ko sa inyo yung mga in-specify na kumbagay channel that God uses to broadcast His goodness. Number 1, ano po, under po na yan is yung, under po na yan, letter A muna po tayo, natural blessing. Sino pong hindi sa inyo nakakatanggap ng natural blessing? Ano po ba yung natural blessing? Yung ikinakakahiga pa. Sabi nga ng tatay ko na nung sumintak, ang hirap huminga. Ayan, tama. Natural blessing, yung, tinan nyo, kamay ni S. Tayo, biyaya, natural blessing. Yung kamay ni S, tingnan ninyo. Yan yung mga natural blessing na para bagang ordinaryo na lamang sa atin. Na para bagang hindi natin pinapansin. Yung kayo'y walang, yung kayo ay walang, walang allergy. Di ka? Natural blessing yun. Yung kayo'y ayos, wala kayong kapansanan, natural blessing yan. Kaya sino magsasabi dito na hindi siya nakikinabang sa Diyos? Wala. Yung kayo nakakalakad ng ayos, yung kayo nakakahawak ng ayos, yung tayo nakakahinga ng ayos, nakakanguya ng ayos, yung tayo ay, yung mata natin nakakakita ng ayos. Lahat. Kahit, natural blessing po yan. At sino ang hindi nakakatanggap na yan? Ang daming pagpapala ng Diyos by natural blessing. Makikita po natin, God reveals His goodness, una, yung natural blessing. No? Sabi nga ni Johnny, yung sumakit ang kanyang tenga, yung nagka-snip-tick kayo. Ay, mahirap din. Sabi ko nga talaga namang Kaya yung kayo nakakagalaw ng ayos, ay magpasalamat na ho kayo sa Panginoon. Kaya kung kayo nakakagalaw ng ayos, may utos ang Panginoon sa atin bilang pagbibigay ng sukli. Dalhin nyo ang inyong katawan sa simbahan, dalhin natin yan. Ay baka kung sa hindi nyo pagdadala na yan, pinalo kayo ng Panginoon, yung hindi makagulapay, ay mahirap na yan. Kaya tayo po yung magpasalamat sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay mabuti. Ang Panginoon po ay mabuti sa atin. Kaya sino makapagsasabi dito sa akin ngayon na hindi siya nakikinabang sa Panginoon? Kahit ikaw ay malabo ang mata at may salamin, pero nakakakita ka pa. Ay mahirap pagka talagang wala nang makita. Kaya tayo po yung magpasalamat sa Panginoon dahil ang Panginoon po ay mabuti sa atin. Wala po siyang talagang Panginoon niya laging nananatiling tapat sa atin. Hindi siya nagbabago. Tandaan po natin, ang kabutihan ng Panginoon ay hindi nakasalalay
base sa ating mga gawa. Ang kabutihan ng Panginoon ay nakasalalay ayon sa kanyang katangian. Yun siya eh. Hindi siya katulad nung sa atin. Hindi. Kung siya ay hindi nagbabago, yun din siya. At ang kanyang kabutihan ay hindi nagbabago. Ano? Natural blessing. Ano? Letter B, kind intervention. Ano yung kind intervention? Sinearch ko po yung kind intervention. Kind means someone is generous. Kind intervention. Kind intervention means some is generous, helpful, and considerate of others' feeling. Ano? Kind intervention, yun, tinan nyo, punta po tayo sa Psalms 107. Makikita po natin diyan. Ang sabi po ng Psalms 107, dahil tayo topical ngayon, Psalms 107, yung kanyang, yung intervention niyang nangyari diyan, tinan nyo, palaging merong pangyayari sa buhay natin na ang Panginoon talaga nag-i-intervene. Opo. Ang sabi po ng talata diyan, tingnan nyo. Ang sabi po dito, verse 1, magpakasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sabihin gayon ng tinubos ng Panginoon na kanyang tinubos sa kamay ng kaaway. Verse 3, at mga pinisan mula sa mga lupain, mula sa silanganan at mula sa kalunuran, mula sa hilagaan at mula sa timugan. Verse 4, sila ay nagsilaboy sa ilang, sa ulilang landas, sila ay hindi nakasumpong ng bayang tahanan, gutom at uhaw, ang kanilang kaluluway na naglulupaypay sa kanila. Verse 6, na magkagayon nagsidalangin sila sa Panginoon. Yun yung root word na nag-i-intervene ang Panginoon sa mga tao. Ang sabi ng talata, na magkagayon dumalangin, nagsidalangin sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang, sabi po ng talata, kahirapan. Bagaman niya nakasubject sa Israel, pero tingnan niyo po sa atin, ang Diyos ay nag-i-intervene pa rin sa atin. Ang Diyos ay napakabuti pa rin sa atin. Kahit naman tayo matigas ang ulo ang Diyos ay patuloy pa rin ang pagpapala sa atin. Ano? How God revealed His goodness by His natural blessing, pandalawa yung kind intervention. Ang sabi nga, God comes to rescue of people who are practically searching for someone that will satisfy their soul. Ano? Alam niyo po, tinan niyo po, tayo po bilang isang mananampalataya, ako po nakaranas mismo sa aking buhay. Yan tagpo pong yan, ito pong tagpong ito. Ako ay nakaranas na dumating sa punto na meron nga bagang Diyos? Dumating po ba sa punto ninyo ng ganyan? Ako po'y dumating sa punto na nagigitara sa parang, dahil doon sa siko may parang, lagi akong tuwing hapon pag galing sa school, pag talo sa sugal, bibit-biting ko yung gitara galing sa bahay, tutugtog ng Unbeliever song. Dumadating sa punto na meron nga bagang Diyos, magpahayag kayo sa akin. Bagaman ako'y unbeliever pa, nakakaisip na ako ng ganon. Ibig ko pong sabihin, dumarating sa punto na kung tayo po talaga'y hahanap sa Panginoon, ang Panginoon po ay sasagot sa atin. Opo. At ito nga, ang paraan ng Diyos para tayo makakilala sa Kanya sa pamamagitan ng pangangaral ng Kanyang salita. Opo. At yun, may dumating ang mangangaral sa amin, at ako'y pinangaralan, nung unang pangangaral sa akin sa Ilaya, ako po ay lumayas, alas 10 pa lang umuwi na kami, dahil, yung pangangaral ni Pastor, mabilasik na Hindi natin kami ni Brother Leo. Si Brother Leo pala ay babago pang nag-aaral ng mag-tricycle. Ay talaga kami parang sasabit kami sa bakod. Ay di sa madalit sabi
Bumaba kami dyan sa kanto. Sabi ni Brother Leo, ako'y bago pang nag-aaral ng tricycle. Wala pa akong lisensya. Dito ko na lang kayo hatid. Ay kami namin nakabiste, nakapantalon kami. Ay di, sabi ko, walang problema sa amin. Kami ni Christopher Ho, yung aming barkada. Nagkatanungan kami ngayon, tol, may pamasahe ka ga? Kung wala eh. Ikaw ga? Wala din. Hindi, lakad kami. Galing, andaan mo namin sa Nalayag para hindi nakakahiya. Eh, pag sa Fortune, lakad kang biste-biste eh. Pero salamat sa Panginoon, ang sabi nga diyan, God came to the rescue. God came to rescue of people who are practically searching for someone that will satisfy their soul. Ano? Salamat sa Panginoon. Ang sabi ng talata dito, na magkagayon nagsidalangin sila sa Panginoon, bagaman sila ay mga matigas ang ulo sa Panginoon. Di ka Israel na may ganon, malimit? Ililigtas sila ng Panginoon. O, garne, balik kayo. Ano? Naglilingkod. Habang natagal, aalis na naman babalik na naman doon sa kanilang kinagisnan. Tapos ililigtas ulit sila ng Panginoon. Ganon naman eh. Pero salamat ang Panginoon ay mabuti pa rin. Yung kanyang intervention ay hindi pa rin nagbabago. No? Pandalawa, under po no yung kind intervention is yung God intervenes in the lives of those who have rebelled against the word of God and suffer for it. Alam niyo po, basically tayo mga backslider in the heart. Hindi lang naman yung backslider, yung kita nating nandiyan sa labas eh. Yung lumayo sa Panginoon. Even tayo na nandito, kung ang ating puso ay malayo na sa Diyos, backslider tayong lahat. Pero salamat sa Panginoon, bagaman tayo ay backslider in the heart, laban sa Diyos, laban sa Kanyang salita, pero yung intervention pa rin ng Panginoon ay sumasama pa rin sa atin. Gano'ng kabuti ng Panginoon? Alam naman ng Diyos ang ating puso eh. Walang lingid sa Kanya, walang lihim sa Kanya, lahat ay hayag. Ang sabi nga ng talata, ng ating pinag-aralan noong nakaraan sa Psalms 139 verse ang sabi nga ng Psalms 139, ang sabi po noong talata, verse 12 ata yun, kung hindi nagkakamali. Pakipost nga diyan, hindi ko pa din makita. Psalms 139, ang sabi po ng talata, yan, ang kadiliman, Panginoon. Tama ba yan? Ng verse 1 naman yan eh. Verse 12. Yan. Ang kadiliman man ay hindi nakukubli sa iyo, kundi ang kagabi ay sumisilang na parang araw, ang kadiliman at ang kaliwanagan ay na magkapari sa iyo. Verse 2, sabi ng talata, iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Verse 3. Iyong sinisiyasat ang aking landas, ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga landas. Verse 4. Lakad. Sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Kaya alam ng Diyos ang ating puso. Alam na yan na ikay rebelde sa kanyang salita. Alam niya na ayaw mo lumalayo ka na sa paglilingkod, bagaman ikinandiyan pa. Alam niya ng Diyos. Pero salamat ang Diyos, yung kanyang mayamang intervention, nag-i-intervene pa rin siya sa iyo. Tinutulungan ka pa rin niya hanggang ngayon. Kaya tayo po yung magpasalamat sa Panginoon. Pantatlo, under po nun, God intervened on behalf of His goodness in the lives of foolish people who had given themselves to sin and find it death. No? Bagaman may mga unbeliever, bagaman dalawang klase, tayo sa atin ng Panginoon, unbeliever at believer, pareho yung matigas ang ulo eh. Tayo bilang unbeliever, tayo backslider in the heart. Yun ang mga unbeliever, talagang sila ay mamamatay na sa kasalanan. Pero minsan nag-i-intervene pa din ng Panginoon. Kita nyo kayo mga unbeliever, bumangga na sa motor, nabuhay pa. Nag-intervene pa rin ng Panginoon doon. Di ba? Yung kay maraming aksidente na nabubuhay pa. Kaya ang Diyos pa rin napakabuti. Opo, ang Diyos pa rin mabuti sa kanino man sa atin. Kaya huwag niyo sasabihin na ang Diyos ay hindi mabuti. At marami pong talatan, Psalms 107 verse 15 and 19, 20 and 21. And number 4,
under po noon ng kind intervention, God rescue those pruded and calamities. Ang Diyos ay nagliligtas pa rin sa mga tao sa kabila ng mga kalamidad. Yun po yung pinapakita diyan. Psalms 107 verse 23 and 24. Yun na lamang pong basahin. Verse 23 and 24. Yun pong verse, yung number 2, Psalms 107 verse 11 and 14. Yun naman pong number 3, Psalms 107 verse 15, 19 to 22. Yun po. Tapos yung number 4 ay 107 verse 23 and 28. So yun po ang biyaya po ng Diyos sa kanyang kabutihan. And letter C, under po na yung how God revealed His goodness, letter C, through God's Son, Jesus Christ. Yan po yung napakabuting biyaya ng Diyos sa atin. Ano? Colossians 1 remind us that Jesus is the image of the invisible God, verse 15, and that God has pleased to have all His fullness dwell in Him. Sabi po ng talata. Ano po? Sabi po ng talata. Jesus is God, goodness in the flesh. Kaya napakabuti ng Diyos sa atin. Ano? He took, number 1, under po nun, through God's, the Son, Jesus, He took the judgment that our sin deserved upon Himself. Romans chapter 5 verse 8. Pakipost nga po ulit yan. Oras natin na yun. Ang sabi po ng talata, datapwat ipinagbibili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Sabi po, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang malaking pag-ibig sa atin na nang siya'y, na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. God's goodness revealed when Jesus Christ, the Son of God, become flesh. Napakabuti ng Diyos. Kaya po kung akan pong susunsunin yung kabutihang ginawa ng Diyos sa akin, ay wala na ako may susukling kung ano pang paglilingkod sa Kanya. Kaya kung inyo pong mamarapatin, Panginoon, ay ako po inyong ariing ganap palagi sa paglilingkod. At lagi naman niyang inaaring ganap. Kaso nga lang, nawa ay yung paglilingkod ko ay maging mabangong samyo sa inyong harapan. Yung maging the best sa inyong harapan. Yung hindi yung, yung putyo-putyo. Yung para bagang, okay na to. Okay na yan. Pero hindi yung best. Kaya, bakit? Karapat dapat bang ang Diyos ay paglingkuran ng best sa ating mga buhay? Opo. Kaya pag ako po ay nangangako sa Panginoon, sabi nga ni Haring David, hindi ako magbibigay ng walang kwenta sa akin. Hindi ako gagawa sa Panginoon ng walang kwenta sa akin. Ang gusto ko, laging, kung may hihigit pa doon, mas hihigitan ko. Ay, yun eh. Deserve siya eh. Bakit? Nung nakita ko, ang aking kawalang pag-asa, kawalang kabuluhan, kamakasalanan, miski nga itong aking buhay, ibigay ko sa Kanya, hindi pa rin ako makakabayad sa ginawa ng Panginoong Hesus sa aking buhay. Ano po? How God revealed His goodness through God, Son, Jesus. Nung ang Panginoong Hesus ay Diyos, nagkatawang tao. Ano pang sabi? He includes 1,000 other things in the gift of Himself. Biruin niyo po yan. Ang sabi ng Romans chapter 8, verse 32, pakibuklat po uli. Ang sabi po diyan, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, tayo bilang mananampalataya, bakit hindi naman ibibigay sa atin ang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Opo. Napakabuti ng Diyos. Sabi, siya na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Yun yung sabi ng Bible. Kaya ang Diyos ay napakabuti. Ayun ang kanyang anak na walang katumbas, Diyos
na lumikha ng lahat ng mga bagay. Ang sabi ng John 1 verse 1, ang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Verse 2, verse 2, sabi po ng talata, ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Pagdating ng verse 14, nagkatawang tao ang berbo. Yung verse 3, na lumikha ng lahat ng mga bagay, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay yumaman sa kanyang biyaya. Ano po? Kaya pakabuti ng Panginoon? Ano? Pagpalagay na wala tayong kayamanan dito sa lupa, ay yung kayamanan ng buhay na walang hanggan ay kay tagapagmana niya. Na ang sabi ng John 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ayun ang pinakamatindi. Yun ang pinakamatindi. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 4, hindi kami tumitingin sa mga bagay na lumilipas, kundi kami tumitingin sa mga bagay na hindi lumilipas dahil ang bagay na lumilipas ay pansamantala, pero ang bagay na hindi lumilipas ay pangwalang hangganan. Napakasarap po nun. Kaya ba't gaya kayo maaaba dito sa lupa kung ikay wala? Pero ang sabi naman ng Bible, hindi ka naman mawawalan kung ikaw ay hindi tamad. Alangan naman. Ang Diyos nga binigay na sa iyo lahat, maging ang kanyang bugtong na anak, ay naibigay nga sa iyo, ay magsumikap ka naman. Ano? Dahil ang Panginoon din naman nagpapala sa dapat pagpalain. Pero tandaan mo, sabi nga dito ay mayroong natural blessing at ang spiritual blessing, maganda yung nakikita mo na talagang biyaya at talaga ang maligtas. Ay number 3, under po noong letter C, through God's Son Jesus, Jesus unlocked God's goodness toward us in new ways. 2 Corinthians chapter 1, verse 20. Paki-post nga po diyan. 2 Corinthians chapter 1, verse 20. Sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos ay nasa Kanya ang oo. Kaya nga naman, sa Kanya ang siya nawa sa kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan namin. Sino ba yung siya nawa diyan? Si Jesus Christ po yan. Tingnan niyo po sa Revelation. Siya nawa. Si Jesus Christ po yan. Kaya salamat po sa Panginoon, napakabuti po niya. Ano? Ang buti ng Diyos. Wala tayong, kumbaga po, ay masasabi. Ano? Sa tao, may masasabi pa tayo, pero sa Diyos, wala. And the last, una ay God's goodness define, pandalawa, goodness reveal His goodness. How God reveal His goodness. Pantatlo, respond to God goodness. Alam mo na yung katotohanan. Alam mo na yan. Ayan yung respond ngayon. Under po niyan, letter A, repent of unbelief and ingratitude. Ano? Nangyayari ba yan sa atin? Nangyayari. Yung para bagang sabi nga, in everything give thanks, for this is the will of God. Pero para bagang ang atin na lang asta, bakit Panginoon hindi mo ako pinagpapala ng ganito? Yung hindi natin paniniwala sa Kanya, yan ay kasalanan. Dahil sabi, for without faith, it is impossible to please Him. Sabi ng talata, yung unbelief natin at yung ating ingratitude, yan ay kasalanan sa Diyos. Kaya kung ano yung nasa sa iyo, ay magpasalamat ka sa Diyos. Hindi yung para may patago pa tayo sa Diyos. Opo. Wala tayong patago sa Diyos. Wala tayong patago sa Diyos. Lahat ay Kanya. Tandaan po natin yan. Kaya tayo yung magsisi sa ating unbelief at yung ating ingratitude. Yung hindi tayo mapagpasalamat. Yung hindi ungrateful. Yung, minsan yung nangyayari sa akin yan. Sino ka namang sabi nga, pero repent.
Ano yung respond mo sa kabutihan ng Diyos sa iyo? Repent of unbelief and ingratitude. Pandalwa, rest in His goodness when adversary comes. Nangyayari ba yan sa inyo? Nangyayari po yan sa akin. Pero manangan po tayo doon sa kanyang biyaya. Doon sa kanyang kagandahang loob sa atin. Apo, may nangyayari sa inyong problema. Gaway ang kaaway. Pero manangan tayo sa biyaya ng Diyos. Hindi yung nagka-problema ka, lalayas ka na sa Panginoon. Kala ko ang Panginoon ay mabuti sa akin. Bakit nangyayari itong ganito sa aking buhay? Hindi ganun. Rest in His goodness when our adversary comes. Hindi yung lalayo tayo. And letter C, step out in faith. Ano? Kaya napakahalaga po nung ating pong makita na ang Diyos ay napakabuti sa ating buhay. Huwag nawang mawala yung atin pong makitang malalim at maliwanag yung dakilang biyaya na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Huwag nawa ho yung mawala. Nang tayo makasalanan pa, si Kristo'y namatay para tayo ay magkaroon ng biyaya sa harapan ng Panginoon. Kaya sana po, huwag tayo pong, kumbaga po ay maging hindi mapagpasalamat at hindi naniniwala sa kanyang mga pangako sa atin. Dahil inaral po natin, ni-reveal, dinefine yung kabutihan, yung goodness ng Diyos. Pandalwa, in-reveal ng Bible, ng mga katotohanan sa Biblia, yung kabutihan ng Diyos at ano yung iyong tugon sa napag-aralan natin ito. Bilang ang Diyos ay mabuti sa iyo at sa akin. Kaya sana po bilang mananampalataya ay magsilbing pangungusap muli yan sa atin na yung kabutihan ng Diyos ang magtulak nawa sa atin palapit lalo sa Kanya. Ano po? Magtulak lalo sa atin sa paglilingkod at sa pagtatapat sa Kanya hanggang siya ay bumalik. Ano po? Dahil malapit na po siyang bumalik. At salamat doon sa mga naglingkod ng tapat, may reward. Pero doon sa hindi naglingkod ng tapat, bagaman ligtas, ay hindi ko alam. Baka sabi nga ng Bible, sa Bema, judgment, papahirin ang luha. Bagaman ligtas, pero may regret. Regret siguro. Sayang, ako'y nag-iigis sa Panginoon, ako'y nasa lupa pa. Sayang, meron din sana akong ganun. Diga? Pero sabi ng Panginoon, baga nagpapahidi ng Panginoon ng luha. Ano? Kaya sana po, magpatuloy lang tayo. Walang malakas sa atin, lahat ay mahina, pero tayo magpatuloy sa biyaya ng Panginoon. Tayo po mag-pray. Panginoon, salamat po sa mga katotohanan. Wala akong makatutulad sa inyong kabutihan. Yun pa